Panginoon Jesus, maraming salamat sa oras na ito na kami po ay nagtipon upang ikaw ay papurihan sa pamamagitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat o Diyos sa buhay ng bawat isa. Bigyan mo po kami ng espiritual na pangunawa upang sa ganun po ang iyong layunin sa araw na ito sa buhay ng bawat isa ay may patutupad ng naanin po sa iyong kalooban. Salamat o Diyos. Amen. Dalangin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kumusta po ang bawat isa sa atin sa Pilipinas? Naway lahat po tayo ay malakas at hindi nagkakasakit. Walang mga casualties nangyayari. At po dito sa part ng Middle East ay kasalukuyan po ang war. Okay po? Ang ating po pag-aaralan sa araw na ito ay ang tamang pagpapasakop o pagsubok po sa ating Panginoon. O sa English po ay submission. Ano po tayo mag-submit? Amen? At sa Bible po na ating pinag-aaralan ay mahalaga po na tayo ay nagpapasakop sa mga komandang Panginoon o sa mga kautusan ng ating Panginoon. Okay? Ganon din na dapat tayo ay nagpapasakop sa mga leaders na nakatalaga sa atin. Nagkaya po sa inyo, may mga nagbabantay o may nakakataas po sa bawat isa. At pero dapat po ay tama ang pagkakaunawan natin na hindi dahil po tayo ay nagpapasakop sa kanila ay yung napipilitan po tayo, hindi po dapat gano'n. Ito po ay voluntaryo na ginagawa natin ang pagbigay ng pagsuko o pagpapasakop sa kanila dahil kagaya po sa atin, dahil tayo po ay nagpapasakop sa Panginoon dahil nasa Kanya po ang ating kaligtasan. Okay? Kaya dapat po hindi blind obedience ang ginagawa natin. Blind obedience, ibig sabihin po yung nauunawaan mo pero nagbubulag-bulagan po tayo sa katotohanan. Okay? At yung bubulag na pagsunod sa pagkawala ng sariling pag-iisip natin na ginagawa natin yung kagustuhan natin. Yun po ang tinatawag na blind obedience. Na kahit alam po natin na iyon ay mali, ay yung atin ang nasusunod. But hindi po dapat ang ganon. So, ang tunay na submission o pagpapasakop ay ginagawa bilang pagsunod sa Diyos. Hindi lang sa tao. Kung ano po ang ginagawa natin, dahil lang po tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus, kung ano po ang ginagawa natin sa ating kapwa ay ganoon din dapat ang pagtrato natin sa Panginoon. Kaya, ang sabi po sa Hebrews chapter 13, verse 17, ang sabi na po dito is, obey your leaders. Okay? Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, or that would be of no benefit to you. So makita po natin na hindi po tayo magiging benepisyo kung tayo po ay hindi po tayo sumunod. Okay? At magiging burden po tayo sa kanila. Okay? Instead na tayo po ay sumunod o magpasakop sa kanila, ay tayo po ay nagiging burden tayo kung hindi po tayo mag-submit o magpasakop sa kanila. Okay? Dahil sila po ang nagbabantay sa ating kaluluwa. Okay? As those who will give an account kung ano man po ang mangyayari sa atin. Okay? In the natural, kung ano po ang mangyayari
accountable. Sila po ang mananagot dahil sila po ang nakatalaga na nagbabantay sa inyo. Okay? So, yun po ang ibig niya sabihin na dapat po, anuman po ang sitwasyon, dapat tayo po ay sumunod, anuman ang rules na ipinapatupad po sa atin, lalo-lalo na po sa inyo dyan, dapat po tayo ay mag-obey. Okay? Dapat po tayo magsunod, magpasakop sa kanila dahil sila ay nakakataas po sa atin. Okay? Yun po ang ibig na po sabihin na magpapasakop o pagsuko o pag-submit ng ating sarili sa kanila. Okay? Dahil po, kailangan na gawin po natin upang hindi po tayo maging burden, hindi po tayo maging problema. Dahil kung hindi po tayo sumunod, tayo po ay hindi makakaulit. Okay? Siguro, o marahil, marami ang nag-i-struggle pa rin. Marami pa rin ang hindi sumusunod sa mga instructions ng ating mga leaders dahil minsan labag sa ating kalooban. Okay? Pero, ang sinasabi po sa salita ng Panginoon na tayo po ay sumunod at mag-submit sa kanila upang sa ganun tayo po ay mapabuti at hindi tayo pabigat. Okay? Dahil magkakaroon po tayo ng pagkakaisa. Dahil kung hindi tayo marunong tumupad, hindi po tayo marunong sumunod at mag-submit sa kagustuhan ng ating nakakataas, ay wala pong pagkakaisa ang bawat isa sa atin. Amen? So, may mga paraan po kung paano tayo mag-submit ng tama o pagpapasakop ng tama. Okay? Ginagawa natin ito, unang-una po, mag-submit o magpasakop tayo dahil sa Diyos, hindi dahil sa takot sa leader. Okay? Ginagawa po natin yon para sa Panginoon, hindi po sa takot natin sa mga leader, sa mga nagkatalaga sa atin. Okay? Na nagbabantay o nagtuturo sa atin o nag-guide sa atin. Okay? Ginagawa po natin ito dahil isipin natin na sa Diyos tayo nagsasabi. Okay? Hindi sa takot natin na gawin natin ito kasi natatakot ako sa kanila or masyado siyang terror o masyadong mahigpit siya. Okay? Hindi po masama ang sumunod. Okay? O mag-humble. Sabihin na natin na magpakumbaba. Okay? Dahil ang tunay na submission ay spiritual act of obedience to God. Sa kanila po natin na the way you treat others is also the way you treat God. Kaya kung paano mo tratuhin ang kapwa mo is parang ganun din po ang pagtrato mo sa Panginoon. Okay? Dahil, kanya nga po, ito po ay magiging spiritual act of obedience natin sa Panginoon. Kaya nga po tayo ay mag-submit o magpasakop tayo dahil sa Diyos, hindi sa pressure o dahil sa takot natin sa mga leader o sa nakakataas sa atin. Okay? Kapag nag-submit ka o nagpasakop ka dahil sa takot, pressure o control, hindi na po yun tama. Hindi na po yun healthy. Okay? Hindi na po yun healthy sa atin. Dapat kapag ginagawa po natin ito ay dahil gusto natin i-honor ang Panginoon. Okay? Gusto natin i-honor ang Panginoon sa buhay natin upang maging tama ang puso natin. Ginagawa po natin ito dahil gusto natin i-honor ang Panginoon sa ating buhay upang maging tama po ang ating puso. Amen? Okay, tignan po natin yan sa Colossians chapter 3, verse 23.
sabi niya po is, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ito po, maliwanag po ang sinasabi na kung tayo po, halimbawa, itutusan ka na linisin mo yun. O ito ang gagawin mo. Okay? Utusan po tayo. So, ibig sabihin po, ang dapat, ang nasa puso natin, ang nasa isipan po natin ay gagawin natin iyon dahil gusto natin maipunor ang Panginoon. Hindi po yung kagustuhan ng earthly master natin. Okay? Gagawin natin na halimbawa, ang pinaglilingkuran po natin, ang pinagsisilbihan po natin ay ang Panginoon. Okay? Kaya, ano man po ang ating gagawin natin ng buong puso as na parang nagsisilbi po tayo sa Panginoon. Hindi po ang earthly master natin. Okay? Pangalawa po, magsabli o magpasakop tayo na may tamang puso at hindi nagre-reklamo. Okay? At po ang pangalawa, magpasakop po tayo, sumunod po tayo, mag-obey tayo nang hindi po nagre-reklamo. Minsan, kung umandar po yung ating human flesh at tinatamad tayo, o kaya naman ay maraming nagmumot-mot ng kalooban kung tayo po ay nauutusan. Okay? Hindi po tayo masasabi na tayo ay sumusunod o nagpapasabog sa kanila dahil nagre-reklamo po tayo. Pero ang sabi po, na dapat kung tayo po ay marunong magsabit o marunong magpasabog na may tamang puso, hindi po tayo nagre-reklamo. Okay? Pwede kang sumunod, pero punong-puno naman ng reklamo ang puso mo, hindi yung tunay na pag-submit. Okay? Hindi po yun ang tamang pagpapasakop. Kung marami ka namang reklamo, marami ka namang sinasabi. Okay? So, ang tunay po na pagpapasakop ay may kaakibat na pagpapakumbaba. Yung humility. Na okay lang, gawin ko ito dahil gusto kong sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi sa kagustuhan na. Okay? Isipin po natin na ang ating pinagsisilbihan sa araw-araw, ano man po ang ating ginagawa, isipin po natin na ito ay ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya po, ang sabi niya dito, ang tunay na pagpapasakop ay may kaakibat na pagpapakumbaba. Okay? Hindi po mahirap ang magpakumbaba. Pero sa mga may matataas ang ego, mahirap magpakumbaba. Amen? Alam po natin na hindi po yun kaaya-aya sa harapan ng Panginoon kung tayo po ay arrogante, mataas ang pride, hindi po tayo marunong magpakumbaba. Hindi po yun kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. At ang sabi po ay mayroon po tayo dapat pagpapakumbaba at teachable spirit, yung madaling turuan. Then, kagaya sa isang tupa na iginagay, marunong siyang ang sumunod. Kahit sa boses mo, kung yun ay yung alaga, then, ay marunong siyang sumunod at alam niya ang boses mo. Okay? Meron tayong teachable spirit na tinatawag. Okay? Let's see in Philippians chapter 2, verse 3. Sabi na dito po, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Okay? So, dapat po pahalagahan natin na may pagpapakumbaba. Okay? Ang ibang tao o ang ating mga leaders o ang ating mga tagabantay
Okay? Dahil ang marunong pong mag-submit o magpasakop ay marunong din pong tumanggap ng correction. Okay? At direction. O, kung tayo po ay marunong magpasakop o mag-submit sa ating mga nakakataas, ay dapat marunong din po tayong tumanggap ng correction. Na kung na-correct man yung mali mo, ay nag-i-struggle ka na agad. Hindi po ganun, mga kapatid. Okay? Dapat ay marunong po tayong tumanggap ng correction. Dahil po, hindi natin nakikita ang ating nasa likod. Tama po ba? Sino sa inyo ang alam kung ano ang nasa likod na? Okay? Hindi po natin nakikita kung ano po ang nasa likod natin. Pero, dapat po ay mag-correct po tayo at mabigyan tayo ng direction. Dapat po ay marunong tayo magbasa at makinig. Okay? So, pangatlo po, mag-submit pero huwag mawalan ng discernment. Okay? Yung alam mo, nagiging wise ka, may pakiramdam ka na yun ay hindi tama. Yun ang tinatawag mo na discernment. Okay? Huwag po tayong mawalan ng discernment. Na ibig ko sabihin, kahit alam mo kung tama, ay umaayon ka. Hindi po yun, kompromiso po ang tawag doon. Okay? Ngayon po, hindi po lahat ng sinasabi ng ating mga leader o ng ating nakakasakop sa atin ay automatic na tama. Okay? Dapat maging wise din tayo dahil binigyan po tayo ng Panginoon ng wisdom na kung ano po yung tama na command ng Panginoon, yun lamang po ang dapat na sundin natin. At kung lumalampas man po ang ating mga leaders, okay, ang mga nagbabantay sa atin, ay hindi po na yun tama. Kaya nga po, alam natin na bawat isa po sa atin ay walang perfecto. Lahat po ay nagkakamali. Kaya po, ang sabi po dito ay dapat hindi po lahat ng sinasabi po ng ating leader ay automatic na tama. Everyone makes mistake and no one is perfect except God alone. Kaya, meron din po tayong pagkakataon na unawain kung yun po ba ay tama. Amen? Since tayo po ay tumatanggap ng correction o ng direction, dapat po meron din po tayong pang-unawa na naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kung may pinagpagawa na labag sa salita ng Diyos, mas dapat sundin natin ang Diyos kaysa sa tao. Okay? Ilagay po natin sa ating isipan na mas pipiliin po natin ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos kaysa po sa kagustuhan ng tao. Amen? Kaya dapat po, meron po tayong discernment. Okay? Alam po natin, of course, may pag-unawa na po tayo, nabigyan na po tayo ng spiritual sa mga bawat salita ng Panginoon na ating pong pinag-aaralan, na every time po meron tayong mga ganitong gawain, ay alam ko, natangnan na po tayo ng salita ng Panginoon at meron na po tayong pag-unawa sa kanyang mga kautusan. Kaya dapat po, pag-isipan po natin na bago po natin gawin kung ano po ang sinabi sa atin at kung meron mang nasabi na hindi kaaya-aya sa atin, mas pipiliin po natin ang kautusan ng Panginoon na atin pong napag-aralan kaysa po sa utos ng sa tao. Amen? Okay? Tingnan po natin kung bakit nasabi po natin na dapat unang susundin po natin ay ang kagustuhan po ng ating Panginoon. Acts chapter 5, verse 29.
po ang pagpapatunay na sa salita ng Panginoon, dapat po yun ang ating susundin kaysa po sa gawa ng tao. Okay? Ang healthy submission ay may spiritual discernment. Alam po natin, God has given us the spirit of discernment. Kaya dapat po, hindi po tayo dapat nagdedesisyon ng naaayon sa kagustuhan ng tao. Dahil alam po natin na ang bawat isa po sa atin, kung nakapaginig po tayo ng salita ng Panginoon, nabuksan po ang ating kaisipan, at iyan po ang tunay na magpapalaya sa atin sa katotohanan. Amen? Halimbawa, next po. Okay? Number 4. Tayo po ay mag-submit o magpasakop tayo sa proseso o vision ng nakakasakop sa atin. Okay? Kagaya po sa atin, sa inyong lahat, na sa loob po ng kulungan. Okay? Bawat isa po sa inyo ay may nakatalaga na officers and wardens, o nakakataas po na nagbabantay po sa inyo. Nasabi po sa salita ng Panginoon ay dumadaan po sa proseso. Okay? So, ibig pong sabihin, kung ikaw ay maganda at mapagpakumbaba ang iyong ipinapakita, okay? At ang proseso at vision ng lugar kung nasaan ka man ay halimbawa nabigyan ka ng 3 taon o 10 taon na ikaw ay nasa loob ng pintan at makikita ang iyong performance, okay? Mabibigyan ka ng, dahil ang ginagawa mo, gumagawa ka ng naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Na ang sa isip mo, ang nasa puso mo, ang bawat ginagawa mo, bawat ipinapagawa sa iyo, ang nasa isip mo ay naglilingkod ka sa Panginoon, hindi sa tao. Okay? So, na-change, napalitan ang klase ng proseso, kaya ikaw ay mabibigyan ng shorter. Okay? Shorter term na ikaw ay nasa loob. Ganun po. Sabi po na sa proseso ang vision nagpapasakop sa atin. Kaya, bawat isa po sa inyo, bawat isa sa inyo dyan, sa anumang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, nasaan man po ang ating pwesto o lugar ng pagkakapiit po natin. May kanya-kanya pong proseso ang bawat isa po sa inyo. Kaya po, pinag-aaralan po natin ito upang sa ganun po, tayo po ay maturuan na magbigay po sa mga kagustuhan ng ating Panginoon upang sa ganun po, sa pagpamagitan ng pagpapasakop natin sa mga kagustuhan, sa proseso, sa being humble, sa mga leaders, sa mga nakatalaga sa ating pinagbabantay. Okay? Hindi po yung pwedeng sariling idea natin. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi ako pwedeng manatili ng 10 taon dito. Dapat ibigay nyo lang sa akin is 1 taon. Hindi po pwedeng ganun po. Dapat ngayon po tayo, dumaan tayo sa proseso at gawin din po natin ang ating part upang tayo po ay mabigyan ng mas mababang term. Okay? Kaya po tayo ay tinuturuan na marunong magpakumbaba, magpasako po, o hindi po tayo dapat magreklamo kung ano ba ibagawa sa atin. Amen? At kapag araw po ng ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, dapat po mga kapatid, hindi po tayo nagpapahulo. Amen?
Dahil ito po ang pagkakataon na tayo po ay managdagan ng mas malalim pang kaalaman sa salita ng Panginoon upang tayo po ay lubusang makalaya. Amen? Hallelujah! Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Ang sabi niya po dito, but everything should be done in a fitting and orderly way. God is a God of order. Okay? At sinabi po ng Panginoon na ikaw ay ganito lang, ang term mo ay yun po ang masusunod. Okay? Dahil kahit na sinabi po, kahit na ang sentensya mo ay mahabang panahon, pero sa Panginoon wala pong imposible. God is a God of order. Okay? Kaya sabi niya dyan is, should be done in a fitting and orderly way. Okay? Kung sa nakikita ng Panginoon na attitude mo sa loob ng pilitan ay hindi na dapat ikaw ang magdagan, ang Panginoon po ang magdadalaga. Kung ang puso mo, kung ay yung buhay ay pinapasakop mo sa Panginoon, ay magiging mababago ang iyong proseso ng paglaya. Amen? So, God is a God of order. Ang submission po ay tumutulong upang magkaroon tayo ng pagkakaisa. Kung hindi ka po umaayon kahit sa pamilya po, kung wala pong pagkakaisa, wala pong katahimikan. Walang kalayaan ang bawat isa. Amen? Kaya po, hindi po masama na tayo po ay sumunod kung ano man po ang ipinapatupad sa atin, kung nasaan man po tayo, dapat po tayo ay marunong magbasa mo. Marunong po tayong sumunod. Upang sa ganun po, makikita po kung ano po ang atin nasa kalooban. Kung marunong po tayong magpakumbaba, marunong po tayong sumunod, marunong tayong mag-obey sa mga command nila, sa rules o ano man po ang gusto nilang ipatupad. Hindi po natutulog ang Panginoon Diyos. At kung binigyan ka man ng matagal na pag-stay sa loob ng pilitan, ang Panginoon ang maglalala sa iyo, kapatid. Okay? So yan po, dahil binibigyan po tayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng pagkakaisa sa bawat isa sa inyo sa loob. O sa atin ang lahat, hindi lang po sa inyo, kundi sa atin po lahat. Dahil kung wala pong pagkakaisa, walang unity, wala pong magiging masaya. Amen? Kaya dapat may pagkakaisa po tayo, may pagkakaunawaan, upang sa ganun po ay walang awayan. Okay? Tayo po ay lahat ay pantay-pantay sa mata ng Panginoon. Hallelujah! Nung tumanggap po tayo sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay lumaya sa mahabang buhay. Kaya tayo po ay narito ngayon na nag-aaral sa kanyang salita. Kaya dapat po ay patuloy natin hanapin ang presensya ng Panginoon. At panglima po na paraan, okay? Mag-submit o magpasakop, pero pwede kang magtanong. Okay? Hindi po masama ang magtanong. Okay? O mag-share ng concern. Okay? Ang pagpapasakop po ay hindi pagiging tahimik na kahit na hindi po tama ay manahimik ka na lang at sumunod sa gusto. Dahil nga kanina po, sabi po natin dapat meron po tayong discernment, spiritual discernment. Okay? Pwede po tayong magtanong, iyan po ba talaga ay tama? Or kung may nalalaman tayo, to share your concern.
pagbabasa ko po ay hindi pagiging tahimik kahit may mali. Hindi po masamang magtanong o mag-share kung alam mo yun ay mali. Okay? Malaya po tayong magtanong. Huwag kang mahiya na magtanong sa officer mo. Sir, ma'am, tama po ba itong Huwag kang, hindi ba dapat ganito? Okay? Pwede kang mag-approach sa leader mo o sa officer mo with respect and humility. Okay? Hindi yung nagtatanong ka, arrogante ka naman. Paano ka magbibigyan? Even in God. Kung nananalangin ka at humihiling ka sa ating Panginoon, ay mataas naman ang ego mo. Ma-pride ka, arrogante ka. Sa palagay mo kaya kapatid ay pagbibigyan ka ng Panginoon sa iyong kahilingan. Siyempre hindi, di ba? Dapat may pagpapakumbaba at pag-respeto. Ganun din po sa ating mga officers, sa ating mga leaders. Okay? Pwede po tayong mag-approach sa kanila with respect and humility. Okay? Pagpapakumbaba. Tingnan po natin sa Proverbs chapter 11, verse 14. For lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Okay? In the multitude of counselors, there is safety. Okay? Meron po kaligtasan. Kung tayo po ay lack of guidance, tayo rin po ay, anong mangyayari po sa atin? Distraction po ang ating makakamit. Okay? Nagaya po ng salita ng Panginoon na kung tayo po ay lack of guidance, a nation falls. But victory is won through many advisors. Kaya, hindi po masama na magtanong kung ikaw ay hindi nakakaunawa o meron pang hindi mo naiintindihan sa mga rules o sa kanilang vision o sa kanilang pagpuproseso ng iyong kaso. Ano ba ang dapat mong gawin? Hindi po masamang magtanong. Okay? Magtanong ka, kapatid, na may pagpapakumbaba upang lubos mong maunawaan kung ano po ang mabuti. Dahil kung hindi man po ay distraction ang kalalabasan mo o malakan ito. Okay? I'm sure po ang mga officers o yung mga leaders na nakatalaga po sa inyo ay welcome ang mag-question. Hindi naman po siguro bawal ang magtanong po sa kanila. Okay? Para naman, o kaya magtanong ka kung ano ang feedbacks nila sa iyo o sa inyo. Hindi naman po siguro masamang magtanong. Okay? Malaya po tayo magtanong kung gaano, sir, ma'am, gaano na ba ako katagal? Ano na po ang aking estado? Hindi po masama ang magtanong. But, as I've said, with respect and humility, pwede po tayo magtanong. Okay? Naintindihan po natin? So, ibig po, at sa madaling salita po, ang tamang pagpapasako o pagsuko ay may pagsunod sa Diyos. Okay? At may pagpapakumbaba. Pangalawa po, at may discernment. Ito po ang tamang pagpapasako o pagsuko sa ating Panginoon. May respect sa authority. Ano man po ang autoridad na meron tayo in the natural. Okay? At may maturity. Hindi na po tayo mga bata. Alam na po natin kung ano ang tama at mali. Dapat yung tama po ang ating sundin. Huwag na po natin ipilit yung ating kagustuhan na hindi naman tama
upang tayo po ay mapabuti. Amen po ba? Okay? Hindi po ito blind na loyalty. Okay? Kanina yung blind obedience. Ngayon po, hindi po ito yung tinatawag na blind loyalty. Dahil paborito mo siya. Paborito mo yung officer. Meron siyang favoritism. Hindi po ganun. Okay? Sumusunod ka dahil sa Kanya. Hindi na po ang Panginoon ang sinusunod mo. So, ibig po sabihin, hindi po ito yung tinatawag na blind loyalty, kundi Christ-centered obedience. Then, tandaan po natin, it is a Christ-centered obedience. Magpasakop po tayo sa ating mga leaders, sa ating mga officers, na siyang daan para tayo po ay mapunta kay Kristo. Amen? Sila po ang daan kung bakit po tayo ngayon ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon. At isipin po natin na bawat pagtupad, bawat pagsunod, bawat pagpapasakop po natin sa kanila, sa ating mga leaders, ito po ay ginagawa natin para sa Diyos at hindi po para sa tao. Amen po? Naintindihan po ba natin ang ating mensahe ngayong araw na ito? Hindi po iyon kung gagawin po natin ang naayon po sa ating kalooban na hindi po tayo nagreklamo na sumunod po sa anumang patakaran kung saan man po tayo. Gagawin po natin ito dahil po sa ating pagmamahal sa Panginoon. Dahil ang ating buhay ay isinuko natin sa Panginoon, dapat po marunong din po tayong sumuko o magpasakop at mag-obey sa lahat ng salita ng Panginoon na atin pong pinag-aaralan. Amen po? So ito lang po ang pwede kong maibahagi po sa inyo sa araw na ito. Naway nagbigay po sa atin ng tamang pangunawa sa atin sa araw na ito. At tayo po ay mananangin. O amang nasa langit, marami pong salamat sa oras na ito po na kami po ay naparang ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, at alam po namin na ikaw lamang po aming pinaglilingkuran. Kami lamang po ay sumusunod kung ano man po ang rules o ano man po ang kautusan dito sa ibabaw ng lupa. Ginagawa po namin ito dahil po sa iyong kagustuhan. Maraming salamat sa buhay ng aming mga kapatiran ng Diyos. Naway siluhan mo ang mga salita na ito sa kanilang puso at sa kanilang isipan upang sa ganun, Panginoon mo, sa bawat oras, sa bawat araw po, na sa kanila pong kalagayan ay naway maliwanagan ang kaisipan ng bawat isa. Marami pong salamat po, Diyos. Tinataas po namin ito sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless everyone.